Sa video na to ay ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba nililinis ang fuel injector sa ating mga FI na motor at ano ang mga gagamitin natin. So sa video na to ay ipapakita ko sa inyo guys kung paano ba maglinis ng fuel injector gamit lang itong mga nandito sa harap ko. Okay, so ibig sabihin yan, wala tayong gagamitin na high-tech na mga aparato para sa paglilinis ng fuel injector na to. Yan, so tara, simulan na natin. Okay guys, bago tayo magsimula, nais ko lang munang pasalamatan at i-shoutout yung mga tropa natin dyan sa Petron Gas Station sa may Canley Road, Bagong Ilog, Pasig. Yan, shoutout sa inyo mga tropa. Okay, so ito yung mga gagamitin natin. Meron tayo ditong gloves. So gagamit tayo ng gloves dito dahil itong extreme na to ay napakasakit sa balat at makati. Yan, so extreme, baka naman. Tapos meron tayo ditong flasher relay. So mamaya papakita ko sa inyo kung bakit kailangan natin ng ganito. At meron tayong injector holder, syempre ang ating injector, at itong wire. So yung wire natin ay kasama to sa binili natin na injector holder. Ayan. Tapos meron tayong ditong test light dahil itetest natin yung ating relay. At syempre meron tayong lagayan dito ng pinagbugahan ng ating extreme, at hindi mawawala yung ating 12 volts battery. Okay, so tara, simulan na natin. Okay guys, bago tayo magsimula, itetest muna natin yung ating relay. So dito ay flasher relay yung ginamit natin, no? So itong relay na to is signal light. Yan, flasher relay. So itetest muna natin to bago tayo mag-proceed sa gagawin natin. So itong test light, yan gagamitin natin para malaman natin kung saan yung positive at saan yung negative. So yung isang paa ng relay ay ng test light ilalagay natin dito sa positive. Pwede naman dito sa negative. Ayan, so yan. Etong isang paa naman ay isang ng test light. Ayan, so itetest na natin. So itong isang ng test light ay itatap natin dito kung nasaan yung positive o negative. So ganito ang gagawin natin. Yung isang paa ng relay, ididikit natin dito sa negative. Yan, ganyan. Nakita nyo ba? Yan. So ididikit natin sa negative o kaya dito sa positive. Pwede naman alternate kung saan yung gusto nyong trip. Tapos itetest natin kung gagana ba. So dapat ang relay na to is iilaw yung ating test light. Okay? Ayan. So pwede naman dito sa kabila. So try natin sa kabila. Itong clip ng ating tester ay itetest natin, ay kakabit natin dito sa negative. Ganun din. Okay, so ayan. Positive. Baliktarin natin. Ayan. Okay? So yun, kung saan yung gumagana, yun yung gagamitin natin na itutusok natin dito sa ating wire, dahil itong magsisilbing switch ng ating pag-ano sa injector. Okay, so tara, simulan na natin. So una natin gagawin dito sa ating wire, ayan, so sa wire natin, itong wire na to is kasama to sa binili natin na dito sa injector holder, ano. Ayan, so yung wire natin is meron ng terminal. Yan, female terminal. Okay, so itong dalawang to ay dito natin ikakabit. So i-ano lang natin kung nasaan yung positive o negative. Okay, so una natin gagawin is i-clip natin itong positive. Ayan. Tapos yung negative. So bago natin siya ikabit, alamin natin kung nasaan yung wire na to, no? Ito yung kadugtong niyan, itong negative. So para malaman natin kung nasaan yung at gagana siya, so ikakabit natin dito sa negative, sa positive. Ayan. Tapos itetest natin kung nasaan yung gumagana. So dapat patay sindi yung ating ilaw. Yan, ibig sabihin yan baliktad. Okay? So pag ganyan kasi ayaw siyang gumana. So magdiretso lang. Okay, so baliktarin natin.
Okay. So, ibig sabihin yan, itong nakatap na dito sa ating negative ng battery, ito yung ikakabit natin dito sa wire na papuntang negative. Ayan. Tapos yung isa, automatic, yung output. Okay? So, ganyan. Tapos, bago natin to ikakabit, syempre, ikakabit muna natin yung ating injector. So, sa ating injector, meron dalawang paayan dito sa loob. Ayan. At itong wire na to is meron na rin tong socket, no? Yung terminal. So itutusok lang natin to. Wala naman siyang polarity kung negative o positive. Ayan, so itutusok lang natin. Pwede naman tong baliktaran kung saan mo gusto itusok. Okay, so ganyan. Okay. So dapat pag inano natin yung negative, dapat magsi-switch na yung ating relay, patay sindi dapat yan. Okay, so dapat ganyan yung magiging ano, para hindi na tayo ganon ng ganon dito sa ating battery. Okay, so gagamit tayo ng relay para automatic na siya, ganyan. Okay, so next natin na gagawin, patay muna natin. So next natin na gagawin ay etong holder ay itutusok natin to sa ating injector. Sa injector nga pala ay napag-iwalay itong dalawang to, itong fuel injector holder, naiwalay ito. So wag na natin tanggalin. At itong holder ko ay nilagay ko siya ng hose para sumikip, no? Para hindi lumabas yung gagamitin nating carbon cleaner. Okay, ayan, so ganyan. So higpitan lang natin, idiin lang natin. Okay, so ganyan ang mangyayari. Tapos yung sa extreme natin, tatanggalin lang natin yung takip, pati yung pinakaulo na to. Okay, so tatanggalin lang natin yan. Okay, ganyan. Kung makikita nyo dito sa ilalim ng ating holder, may butas yan. Ito yung ano ng extreme natin, dito natin itutusok sa butas na to. Okay, so parang ganito siya. Ayan, so parang ganyan siya. Okay, so tara, simulan na natin. Okay, so bago natin to lilinisin, bago natin siya gagawin, siguruduhin lang natin na malinis yung ating holder. Okay, so gagamit muna tayo ng gloves para hindi tayo maano sa chemical ng extreme na to. Gagamit tayo dito ng gloves para maprotektahan yung ating balat sa kamay. Kasi napakasakit yan, napakahapdi sa balat. Ayan, so ibabalik muna natin yung pinakaulo ng ating cleaner. Ayan. Tapos lilinisin natin to, okay? So siguruduhin lang natin na malinis yung dadaanan, pati itong dito sa ano. Ganitong gagawin natin. Ayan. So siguruduhin lang natin na malinis. Okay, so kapag nalinis na, so ibabalik na natin yung ating injector dito sa holder. Ayan. So itutusok lang natin siya. Ayan. So siguraduhin lang natin na maayos yung pagkatusok. Ayan. Tapos tatanggalin natin ulit yung ating ulo ng carbon cleaner. Okay? So ganito na ang mangyayari niyan. Ganyan. Okay? So siguraduhin lang natin na hindi tayo matalsikan sa mata o kaya sa kahit saang parte ng ating mukha, no? Kasi napakainit yan, napakalamig. Okay, so bago natin idiin yung isang connector ng ating wire, itatap na natin sa negative ng ating battery. Yan. Nakita nyo? Yan, kapag nagtuloy-tuloy na yung ano, tunog ng ating relay, so idiin na natin. Ganito gagawin natin. Diba? Ganun siya, kaya ginamitan natin siya ng relay para hindi tayo tap ng tap doon sa ating battery. Okay?
Di ba? Napakadali lang. Ayan. So, dayin natin ulit. Bitaw. Ayan, hanggang sa maubos yung laman yan. Tapos, dayin natin ulit. Bitaw. Ayan, no? So, ganun lang po kadali maglinis ng ating injector. So, dayin natin ulit hanggang sa gumanda yung buga. Ayan. So, yung wire na yan, wala na akong ginalaw dyan dahil yung relay na natin yung nag-trigger para mag-automatic switch. Okay? So, yun guys. Ganun lang siya kadali. At sana may natutunan na naman kayo dito sa ating pag-DIY. So, bago natin to ibalik doon sa ating motor, siguraduhin lang natin na malinis tong mga gilid nito kasi may mga carbon deposit yung mga gilid nito. Siyempre, para gumanda yung buga ng ating injector, gagamit tayo dito ng carbon cleaner. So, yun. Itong ginagamit kong carbon cleaner is Hardiflex. Yan, napakatapang talaga nito. Talagang tanggal yung mga carbon deposit ng ating mga motor. Okay? So, pwede namang gumamit kayo ng carbon cleaner, yung nabibili sa mga kasa. So, wala namang problema yan. Pero sa akin, itong Hardiflex yung gagamitin ko kayo. Dahil napakatapang, no? Pati doon sa ano talaga ng chamber ng ating piston, talagang malilinis siya. Yun, i-recap lang natin. Gagamit lang tayo dito ng wire, relay, at syempre yung battery, at yung ating extreme. Okay, so bago tayo magtapos, sasampulan natin ulit. So yung isang wire ay isang clip, ilalagay natin sa battery, negative na battery, tapos magte-trigger na yung ating relay. Yan. Tapos, saka natin siya idiin. Diba? Sa ganitong paglilinis, napakadali lang. Kahit sino guys, ay kayang-kaya ito gawin. Okay? Tapos patay. So, ganun lang po siya kadali. Yun, so kung bago nga pala kayo dito sa aking channel guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At syempre, pindutin mo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod natin na DIY. Okay, so itong pinagbugahan ng ating carbon ng ating injector, huwag natin itapon dahil ibababad natin yung ating injector dyan. Okay, so tanggalin lang natin yung mga wire. Okay, so sa mga gusto nga pala bumili ng ganito, pumunta kayo sa description. Nandyan yung link para ma-redirect kayo sa pinagbilang ko rito. Okay? Ayan. So, tanggalin natin. Saka natin siya ibabad dito para yung carbon deposit na nasa labas lang is malilinis. Okay guys? So, yun lang. At maraming salamat. Huwag nyo kalimutang i-like. At syempre, mag-subscribe ka na rin. Okay? Paulit-ulit lang, di ba? Bye-bye!